Mabuti po ang Panginoon. Amen. Ay, kapon po nag-iisip po kung yung share ko. Pero naisip ko, nilagay ng Lord. Yun nga po, ito po ay patungkol sa born again. Kasi po, yung parang born again, nung makita ko nga ay napakalawak po pala ng salitang born again. Reminder po ito, dahil tayo po ay mga born again naman tayo. So kailangan po natin lang na, sa dami kasi ng utos, kailangan lagi nating ma-remind. Kasi ilan po ang sabi ng Biblia sa Hosea na bulay-bulay mo araw at gabi ang salita ng Diyos upang matagumpay at masunod mo. Ito kasi pag isang beses lang pala natin ito pinasadahan, wala tayong maalaala. So kailangan ulit-ulitin daw po natin. Doon, pag inulit-ulit daw po natin basahin ang salita ng Diyos, magre-rema po, yun po yung Holy Spirit, yun po yung magpapaunawa sa atin na ganito pala ibig sabihin nito. Minsan, isang verses na lagi na nating nababasa, lagi na nating nadidinig na lagi nating nadidinig, uy, ganito pala, katulad yung mga John 14:6, mga John 4:12, mga John 3:16, lagi na po natin nadidinig yun eh. Pero hindi po, pagka lagi lang natin, hindi po natin binabasa, binubulay-bulay na pagpalagi, hindi po magre-rema po sa ating isipan yun. So, yun po, inilagay ng Lord sa akin. Ito po ay nice na, yun po, pasadahan po natin yung, ito po ay, ang pag-uusapan po natin, nagsasabi po dito, ay pamagat po dito ay, bakit kailangan ng tao ay maborn again? Yun po yung tanong. Kasi marami naman pong nagpapaliwanag sa born again na sabi nga nila, tanggapin mo si Kristo, born again ka na. Tanggapin mo, ganyan at sumunod ka sa panalangin, born again ka na. Pero may mga reason, bakit ang tao ay kailangan maborn again? So, ito po yung papaliwanag natin ngayon sa tulong ng Panginoon, ng Holy Spirit po. Ang sabi po dito, bakit kailangan ng tao ay maborn again? Ang unang sagot po dyan ay yun po ang dahilan kaya ang tao kailangan maborn again para pumasok po siya sa langit. Kasi po, hindi po pwedeng pumasok ang tao na hindi po siya dumaan sa proseso. Parang trabaho lang yan eh. Na hindi po tayo pwedeng magtrabaho na wala tayong papeles, wala tayong ID, wala tayong requirements, wala tayong mga resume, ganun, mga requirements. Ang sabi ng John 3, bibisan lang po natin. John 3:3, malibang maborn again ang isang tao, hindi po siya papasok sa karya lang. Yung siginig po ng Biblia yan. Dahil po, si Jesus po na ang tinanggap natin, siya rin po yung maghahatid sa atin sa langit. Wala man pong iba kasi umakyat na nga po siya, pero ang Espiritu ay binaba niya, yung Holy Spirit, para po, siya pong mag-alalay sa atin, yun po yung kapalit niya. Pero siya pa rin yung magdadala sa atin sa langit, kasi pagbaba po niya kasama yung mga anghel kukunin na tayo. So kasama pa rin po natin siya. Pag akyat sa taas, kasama pa rin natin siya sa loob ng 7 years. Tapos pagbaba po niya, pagbaba po niya dito sa lupa sa loob ng 1,000 years, kasama pa rin po natin siya. Si Jesus po. So, yan po ang John 3:3 po, yun po yung start ng unang sinabi ni Kristo na you must be born again. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng langit. So ang sabi po ng John 14:12, ito pong sinabi ni Kristo na sa bahay ng aking ama, ay John 14:1 verse 2, sabi niya, sa bahay ng aking ama, marami pong silid. So ibig pong sabihin, yung pong mga silid talaga na yun ay talagang hinanda niya muna para pag binalikan niya tayo
doon tayo tatahan, di po ba? So, yun po. Oo, yun po. Yun po yung born again. At saka po, sabi po ng John 14:1 verse John 14 verse 1 to 2, siya ang Diyos ang maghatid sa atin sa langit. At sabi naman ng Lucas 23 verse 39 to 43, yun nga, ito ang ebidensya, yun mang tinuya si Kristo yung sa dalawang pero ba yung terorista ba yung rebelde ba yung katabi nga sa cross, Kuya Maning, sabi nung isa, kung ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo, pati na rin kami. Nagalit yung isang nasa kanan, sabi, hindi ka na natatakot sa Panginoon. Tayo ay pinaparusahan kasama niya, pero dapat lang sa atin yun. Pero ang taong ito, walang kasalanan, sabi niya kay Kristo. So, ang sabi po ng isa, Jesus, kapag naghari ka na, alalahanin mo ako. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. So yun po, pag na-born again yung isang tao, talagang si Kristo yung maghahatid sa kaharian ng Panginoon. Maliwanag po yun. So, pag hindi ma-born again ng isang tao, hindi po siya papasok sa langit. Impyerno yung bagsak niya. Kaya, yun po yung ebidensya na ang Diyos ang maghatid sa atin sa langit. Dahil pagka tayo po ay ma-born again. So, sabi dito, kaya si Jesus lamang po ang tagapagligtas, maliban po sa Kanya, wala na pong iba. Nako. So, yun po. John 46, sabi po niya, wala po siyang ibang daan, katotohanan, kung hindi si Jesus lang, wala pong iba. So, sabi din po sa Gawa chapter 4 verse 12 na ang kanyang pangalan lamang ang tagapagligtas. So, wala naman pong iba eh. Kahit po sinong pangalan sa daigdig na ito, wala pong ibang pwedeng makaligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Yun po yung born again. Praise God. So, yun po yung una. Meron na po yung nandun na po yung mga verses na nagpapatunay na ang born again ay siya lang ang papasok sa langit. Pangalawang puntos, bakit ang tao kailangan ma-born again? Upang magiging anak po siya ng Panginoon. Bakit po? Bagamat ang lahat ng tao ay nilikha ng Panginoon, ngunit hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Magiging anak lamang ng Diyos ang isang tao kung si Jesus Christ na bugtong na anak ng Diyos ay sumasa Kanya at tanggapin niya. Siya po ay mabuborn again. Yun po, maging anak po siya ng Diyos. Pero pag hindi po magkaganon, hindi po talaga papasok ang isang tao sa langit. So, yan po yung sabi ng 1 John chapter 3 verse 1. Tingnan ninyo, sabi niya. Basahin niyo po, Ate Charo. 1 John 3:1. 1 John 3:1. 1 John Unang Juan. 3:1. Unang Juan. Tingnan ninyo Unang kung Juan. gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Yan. anak. Ng Pero ano ama. yun? Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Amen. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala Diyan. ang Diyos. Amen. 3:1. Hindi po kilala ng sanlibutan ng Panginoon. Kasi kung kilala po ng sanlibutan ng Panginoon, hindi po siya ipapako. Pinako nga po siya. Sabi nga ni Kristo, kung daan at katotohanan at ang buhay eh. At ako pa ang ilaw, sabi niya. Ang sino mang lalapit sa akin at sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na po siya lalakad sa kadiliman. Kaya yun po yung ibig sabihin, sinabi na po ng born again. 1 John chapter 3 verse 1.
Tsaka ang sabi nga po ng Galatian, chapter 4 verse 7, anak tayo ng Diyos at ginawa din po niya tayong tagapagmanang kasama ni Kristo. Yun, no? Anak niya, tagapagmanang kasama ni Kristo sapagkat ang alipin ay hindi po yan pwedeng magmana sa mga ari-arian ng kanyang amo. So ang magmamana po talaga, Galatians 4:7. Yun po, tagapagmana, yung born again po ay tagapagmana po siya nakasama ni Kristo. Galatians 4:7. Galatia. Praise God. Galatia. Kasi po, kung hindi po magiging born again ng isang tao, hindi po siya pwedeng tagapagmana ng Diyos, ng Lord, ng kaharian ng Panginoon, sapagkat maliwanag sa John 3:3 na ang sino mang na born again ang sino mang hindi ma-born again ay hindi po siya papasok sa kaharian ng Diyos. Iginig po ng Bible, yan maliwanag po. Yun po yung born again po. Tapos ang sabi po ng John 1:12, yung mga lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay binigyan po niya ng karapatan para maging anak ng Diyos. So yung anak po talaga, yung tagapagmana, hindi po yung katulong, hindi po yung mga tauhan, mga kadiwa, hindi po. Yung anak po talaga. Amen. Yun po yung pangalawang puntos, na ang born again ay anak at tagapagmana ng Diyos. At ang born again ay hindi po lahat ng born again, sapagkat kapag hindi ang tao hindi ma-born again, hindi po siya maging anak ng Diyos. Yun po yung dinig ng Biblia. Pangatlong puntos po, bakit ang tao kailangan ma-born again? Ang sagot po diyan, upang maging banal, dahil ang Diyos po ay banal. Nandoon po papasok sa banal, sakdal, disiplinado po. Nandoon po tayo papasok sa lugar na yun. Bakit po na hindi pwedeng bagig banal yung hindi ma-born again? Kasi po, lahat po ng tao ay nagkasala. At walang matuwid sa paningin ng Panginoon. Sinabi po ng Romans 3:10, lahat po ng tao ay walang matuwid sa paningin ng Panginoon. Sinabi po ng Romans 3:10. Amen? Lahat po talaga, lahat po ay marumi. Lahat po ay nagkasala. Hallelujah. Praise God. Yun po yung born again. Yun po yung ibig sabihin. Yun po yung pangatlong puntos. Roma 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala po. isa. Kahit isa po. Kaya ang sabi po, punta po tayo sa mga ngaral kapitulo 7, versikulo 20. Ang sabi po dito, walang taong nabuhay sa mundong ito na kahit magkawang gawa ka, gumawa ka ng mabuti, namigay ka sa mga evacuation center, ang bigay ka, tumulong ka sa kapitbahay, tumulong ka sa mga nangangailangan dyan. Kapag hindi ka na born again, hindi ka rin papasok sa langit. Mga ngaral 7:20. Diba? Hindi po talaga papasok. Kasi sa mundong ito ay wala po ditong malinis. Lahat ay nagkasala. At kung pupuntahan po natin yung Roma 3:23, sabi doon, lahat po ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yes. Pag naabot po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, ibig sabihin, nakaabot po tayo sa standard ng Panginoon. Yun po yung standard ng Lord, yung sinasabi niyang makaabot sa kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian po ng Lord, yun po yung standard. Kasi po, pagka tayo po ay maabot natin yung kaluwalhatian ng Panginoon, ibig pong sabihin, banal tayo, sakdal, at pag pinagsamang kabanalan at kasakdalan, yun po, nagniningning na po yun sa kaluwalhatian ng Panginoon. Grabe. Praise God. So, yun po. At maliban yan,
hindi po mangyari dahil po sa kalagayan ng taong yan, ang tao po ay walang pag-asang makalapit sa Diyos na sumasalangit. Kahit anong gawin niya, pumasok sa Bible school, sa seminaryo, anumang seminaryo ang gagawin niya, anong pag-aaral ang gagawin niya, hindi po siya pwedeng maging banal at sakdal pala. Sabi ng Biblia. Kasi ang sabi po niya, kahit saan daw tayo pumunta, kahit ano man ang gagawin natin, matalino tayong tao, negosyante man tayo, ano man ang katayuan natin, matalino tayo, dala-dala po natin ang ating kalikasan. Di po pala ito yung yung ginagawa natin, hindi po, kung hindi ang kalikasan po ang nakataya dito. Pag mas makasalanan po ang kalikasan natin, kahit saan tayo pumunta, masama po ang kalikasan natin. Dahil dala-dala po natin, tayo po ay masama. Kahit kailan, hindi po tayo maging malinis sa harapan ng Panginoon at banal, sapagkat ang kalikasan nating makasalanan ay dala-dala po natin kahit saan po tayo pumunta. Yun po yung katotohanan. Kaya naman, marami namang pupunta nga sa sambahan, sabi tawag dito, magbabawas ng kasalanan. Sasamba daw sila para malinis daw sila. Hindi po talaga mangyayari. Kahit pumasok sa mga simbahan yan, sa mga kumbentong yan, hindi po talaga mangyayari yung kalinisan. Kasi dala-dala po natin yung kalikasan. Yun po talaga. So, ang kailangan po ng tao ay isang tagapamagitan na magbabago ng kanyang buhay. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Malibang ang Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Jesus, sumasa atin, hindi po pala tayo maging malinis sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magbago kahit anong gawin natin. Sapagkat yun yung kalikasan natin na galing sa masama, ay dala-dala natin kahit saan tayo pumunta. Pero pag tinanggap po natin si Kristo, bilang personal tagapagligtas ng buhay natin, yung kalikasang makasalanan na marumi, aalisin niya yon at papalitan niya ng kanyang kalikasan. At hindi lang po pagkabuhay ng ating espiritong patay, yung mangyayari kapag tinanggap natin si Jesus Christ. Kung hindi, pati po ang buhay ng Panginoong Hesukristo ay sumasa atin na siyempre, dala po ng buhay ng Panginoong Hesukristo, sakdal, mayaman, matibay, saka hindi natatabla ng anumang gawa ng diablo, mga gawa ng kasalanan. Yun po yung kalikasan ni Kristo. Pero pag wala pala, puro kasalanan, kaya naman pala nagkasala ang tao, sapagkat nung mamatay nga po yung spiritual ng tao, ang kaluluwa ay walang kakayahan magpasya, tumawag sa Panginoon at ang gusto lang ng kaluluwa, kung magpasya siya na magpasya ng sarili niyang kapasya, hanggang sa nakontrol, pumasok ang diablo sa buhay ng tao at nakontrol ang kanyang kaluluwa. At nakontrol na pala ng diablo yung kaluluwa ng tao, kahit saan siya dalhin ito, ang diablo, ganito ang kalikasan. Dayahin mo yan, gumawa ka nito, ito yung maganda para sa iyo. Wala ibang ginawa ng diablo kung hindi kapahamakan, itulak yung kaluluwa para mahulog. So, kung ano naman po yung ginawa ng kaluluwang yun, dahil puro mali po, balik ng kasalanan yung kanyang ginawa, ang katawan naman po yung nagsasaper. Kasi siya po yung tigapagpatupad. So, kung anong ginawa niya, lahat pupunta sa kanya yung consequences ng ginawa, kasalanan, sakit, karamdaman, lahat po na po ng suffering ay aabutin na ng katawan. Yun eh. Yun po eh, dati po talaga grabe po. Ito lang po pala ito. Yung po palang lahat ng kalagayan. Tapos, hanggat may kasalanan po pala, hindi po talaga tumitigil ang mga karamdaman. Kasi, dala po yan ang sumpa. Kaya marami pong, siyempre, kung tayo ng mga anak ng Diyos, minsan, inaano tayo ni Satanas, lalo na yung wala sa Diyos. Walang kaabog-abog, lalapain ni Satan yun. Walang kaabog-abog, lalapain yun ng mga manglalapa, mga asong gubat. Ika nga, sabi ng Bible. Kasi wala po yung pastol eh. Wala po si Jesus Christ eh.
Grabe. Kung tayo nga na kay Jesus Christ talagang hinahanapan tayo ni Satan ng moves. Paano ko kaya makurot ito? Paano ko kaya ito? Ganun po si Satanas. Lalo na pala pagka wala po tayo kay Kristo. Talagang tayo po ang almusal at tanghalian at hapunan ni Satanas pagkagan. Kasi wala naman po, hindi naman po siya sasabit. At babay study po tayo. Hindi. At wala pong proteksyon kasi hindi naman nakikita ng tao. Ang tao, to see is to believe lang. Pero pag spiritual na battle, hindi naman po natin alam na yung palang kaaway natin, andini na sa tabi natin, panay na tayong binabanatan, di ba? Hindi natin nakikita ang spiritual battle. Kaya, ang pwede lang, bumanat dyan, yung spiritual din. Walang iba, kundi ang Holy Spirit na sumasa atin. Kasi nga, sabi nga ng Bible, once na tinanggap natin si Jesus Christ, tayo po ay templo ng banal na Espiritu. So siya po yung nakikipag-away sa mga paraan na hindi po natin kayang gampanan. Kasi nga po, hindi naman natin nakikita, pero ang Espiritu, kita mo, pag nananalangin po tayo, ang Lord po yung nananalangin. Ang Lord po, ang Espiritu po nananalangin kasi hindi po natin alam yun. Amen? Grabe! Tapos, sabi po ng 1 Peter chapter 1, unang Pedro kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4, binigyan po tayo ng Panginoon ng panibagong buhay. Unang Pedro. Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4. 3 hanggang 4. Pedro. Unang Pedro po. Pasalamatan natin ang Diyos at pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo ay binigyan niya ng isang panibagong buhay buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo mula sa libingan, at ito ang katibayan na nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, makamit natin ang isang kayamanang di nasisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Panginoon. Biruin mo. So, siyempre po, nung wala po tayo kay Kristo, nung hiwalay po tayo kay Kristo, siyempre po, ang ating pong buhay, patay po talaga tayo, dahil kahit na tayo po ay gumagalaw, yun pong ating kaluluwa, nakaamba po sa walang hanggang kaparusan. Yung pong walang hanggang kaparusan, kamatayan po yan. Kasi ang sabi nga po ng Romans 6:23, kamatayan ang kabayaran, yun po, doon po talaga babagsak. So, yun nga po, si Satanas nga po, unti-unti pong papatayin yung tao, tapos yung mga tao, pabalik-balik po niya sa albularyo po, pagpapagamot din yan. Si Satanas, niluloko ni Satanas, sabi ni Satanas, ito nagpapagaling ako, pero demonyo pa rin. Diablo pa rin yun, di ba? Kasi wala namang Diyos sa mga albularyo. Hindi po Diyos yun. Talagang wala pong ang sabi nga po ng Panginoon, huwag kayong sasangguni. Kaya po, yun po, na hanggang sa pabalik-balik po, hanggang sa hindi na kayang tustusan, hindi na kayang bigyan ng lunas, patay. Kasi si Jesus Christ lang po talaga yung pwedeng magbigay ng buhay. Kahit anong gawin mo, baliktarin mo man ang mundo, wala po talagang pwedeng magbigay ng buhay sa tao kung hindi si Jesus. At sabi nga po ng 1 Peter, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat sa habag niya sa atin ay binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Yun po yung born again, yun po yung may panibagong buhay. Yun po ang puntos doon. Pag hindi na born again ang isang tao, wala po siyang panibagong buhay sapagkat ang kanyang kalikasan ay luma at ang kanyang pagkatao ay dating pagkatao at ang kanyang buhay ay dating pamumuhay. So nung siya po ay na born again na, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang damit ni Kristo ay idinamit niya sa atin. Yung dati nating kasutan ay hinubad na po ni Kristo at nilagyan po tayo ng damit. Binigisan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon.
Yun po yung sinabi ni Jesus Christ kay Pedro, na nung ikay maliit pa, nagbibihis ka, na na gusto mo, gusto mo, saan mo gustong pumunta, gusto mo. Pero ngayon, ikay may matanda na, may sapat na edad na, sabi niya, dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Kasi yun po ang Lord eh. Sabi nga ng Panginoon, isang illustration na kailangan daw po maging katulad tayo ng isang panyo na manipis o papel na madaling liparin. Na pag yung kasing papel, pag ginano ng hangin yan, kung saan gustong papuntahin ng hangin yan, yung pupunta. Ganun din daw po yung taong pinananahan ng Panginoon, kontrolado po niya kung saan po siya papuntahin, pagalawin ng Lord, yun po siya gagalaw. Kung saan, ano po yung ipinapagawa ng Lord sa kanya, yun po yung gagawin. Yun po pala yung pinaka the best na na illustration, yung panyo na manipis o yung papel. Yun, hinalin tulad ng Lord, yung isang taong totoong pinananahanan ng Panginoon, yung totoong nabol again. Pag sinabi ng Lord na, eto, dito ka, kahit ayaw mo, susunod ka. Kasi, yun po talaga namang mahirap. Mahirap po talaga yun. Ang inuunawa ko po talaga ito, napakahirap po. Pero sabi ko nga sa Lord, Lord, alam ko namang mahirap at hindi ko halos maunawaan. Pero, isa lang ang alam ko, sabi ko sa Lord, walang bagay na mahirap sa inyo. Lahat ng mahirap ay madali lang sa inyo. Pagkasama po pala tayo natin ng Lord, madali lang lahat sa atin. Pero pag wala po ang Lord sa atin, mahirap. Polluted po tayo doon. Ano ang gagawin ko? Di ba? Pagka hindi natin naintindihan kasi yun, ganito pang mangyayari na pag nakaano tayo, maganda yung templa natin, paglilingkod, praise God, praise God, praise God. Pero pag dumating na yung hagupit ni Satanas, sa mga taong hindi nakaunawa kung ang katayuan niya sa harapan ng Panginoon, nagmumurmur na po kaagad yun. Sasabihin, bakit naman ganito? Naglilingkod naman ako sa Lord, nagsasamba naman ako sa Lord, nananalangin naman ako sa Lord, bakit ako nagkaganito? Hindi niya naunawaan na ang paglilingkod sa Panginoon, ang sabi nga doon sa Matthew, walang estudyanteng nakakahigit sa kanyang guro. Kung inuusig si Kristo na ating guro, na ating pinakapunong pari, hindi tayo exempted, puusigin tayo. Bakit? Lahat ng nakikipag-isa kay Kristo ay kaisa niya sa kanyang espiritu, ay kaisa niya sa kanyang pagsasaper. Diba siya, namatay siya, pero hindi naman po natin kayang gawin yung magpapako tayo sa krus at magpalibig tayo, maagnas naman po tayo, hindi naman tayo Lord. Pero, ang party natin, sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi nagpasan sa kanyang krus sa araw-araw, ay hindi po karapat-dapat sumunod sa akin. Ibig sabihin, pagka gusto natin na talagang yung born again tayo, gusto natin talagang sumunod kay Kristo, yun daw mga persecution, maliit, malaki, yun daw, yung krus natin araw-araw, minsan pag labas mo pa lang, masama na kagad ang templa, minsan, yung mga gagamitin ni Satan, hindi po kasi natin alam kung anong klase ang strategy ni Satan para tayo ibagsak. Hindi natin alam kung sino-sinong tao ang gagamitin niya para ikay galitin, para ikay guluhin. Hindi po siya nagpapaalam pag siya po yung umatake. Talaga pong, wala po siyang kapaguran. Bakit po? Si Satan po wala pong buto yan. Spirit po yan. Kaya pag umatake po yun, hindi po natin nalalaman kung saan nangyagaling. Pero pag nasa Lord po tayo, ang Holy Spirit po, yung nakakakita noon, kaya sinasaway niya po niya kaagad doon. Siyempre, nananalangin po tayo sa Lord So, ang Holy Spirit na kaagad yung sumasama sa ating panalangin para buksan ang kalangitan. So, ang Lord ay talagang pupunta po sa iyo at talagang sasamahan ka. Ganun po yung born again. So, kahit na ano pong gawing paglilinis ng isang tao, ng kanyang sarili, wala pong mangyayari. At ang tao magiging banal lamang po sa Panginoon, magiging banal lamang po kung ang Panginoon po ay tinanggap po ng isang tao. Yun po talaga, yung maborn again po talaga.
Siya yung, kasi po, pag tinanggap po natin si Lord, siya po yung kabanalan natin. Siya po yung kasakdalan natin. Kasi nananahan po siya sa atin. Yun po yung sinasabi ng 1 John chapter 1, verse 12 to 15, yung ganun, na sinabi ng pastor yun. Tinuro niya sa wawa na ang sino mang pinananahanan ng Diyos, ng anak ng Diyos, ay anak ng Diyos. Maliwanag po. Pero kung unawain po natin yun, na si Kristo po nananahan sa atin, siya po ang kasakdalan, siya po yung kabanalan natin. Na kung wala po si Kristo, hindi po natin magagawa yung mga kautusan ng Panginoon. Yung mga sabi nga, mahalin ng Panginoon. Pero pag wala po ang Diyos sa isang tao, hindi po natin pwedeng mahalin. So ito po, alam mo po, napakahaba po nito, pero hindi na po natin nahahabaan ito. Napakahaba po nito. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Magpakabanal po tayo dahil po ang Diyos po ay banal. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Dahil si Kristo po ay banal, kailangan po talagang magpakabanal yung taong born again. Kasi pag hindi po talaga mag-born again, hindi po magiging banal. Okay. Yan. 15-16 kabanalan po. Tapos sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 naman, upang maging matuwid po sa harapan ng Panginoon. Si Kristo po ay hindi nagkasala. Pero kinuha po niya lahat yung kasalanan natin para tayo ay maging malinis at maging banal sa harapan ng Panginoon. Kumbaga mamuhay tayo ng karapat-dapat talaga sa Panginoon. Kaya ang ginawa ni Jesus, kahit na siya po ay hindi nagkasala, bumaba po siya at talagang pumunta siya doon. Ginawa niya yung hindi kayang gawin ng tao para tayo gawing malinis. Sinugasan niya tayo ng kanyang mahal na dugo para linisin tayo at inilagay po tayo niya sa panibagong sisidlan. Kasi ang sisidlan na dala natin dati ay maruming sisidlan. So ngayon po, titingnan tayo ng Diyos, malinis na sisidlan. Kaya pag nag-alay po tayo sa Kanya, pag nagsamba po tayo sa Kanya, manalangin po tayo sa Kanya, tinitingnan po tayo ng Lord na malinis, walang dungis, walang kapintasan. Sapagkat po, ginawa po niya tayong malinis na sisidlan. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng born again, malinis na sisidlan, may kabanalan po. Amen? So, ang tinanggap po natin ay mismo po ang Panginoong Hesus. At pag nung po tanggapin po natin si Jesus Christ, hindi lamang po talaga nabuhay ang ating espiritong patay, kundi ang buhay ng Diyos ay talagang kasama ng kanyang ang buhay ng Diyos, nabubuhay ng ating espiritong patay ay sumatin po talaga. Maliwanag po. Na hindi lang sinasabi, uy, nabuhay ang aking espiritu kasi tinanggap ko si Kristo. Ang katotohanan po pala talaga, si Kristo po ang nakatira sa atin mismo. Ang buhay ni Kristo ay nandito sa atin. Kaya nga po pala, hindi po talaga pwede tayong mamuhay ng sarili nating kapasya, ng kapasya ng ating kaluluwa, ng isip natin. Kasi po, si Jesus nga po yung ating control. Andito po si Jesus. So lahat po pala ng gagawin natin, kailangan sasabihin natin kay Jesus na, Lord, ayos ba to? Manalangin po tayo, oh Lord, bigyan mo ako ng signs para makakabuti ba ito sa akin, ito bang gagawin ko? Kasi po, si Satanas po, lagi po siyang nandun sa hindi po yung kanyang patibong, hindi po siya nagpapakita ng pangit na patibong. Hindi po, kasi nung ipinapakita niya kay Adan at Eva po, maganda po sa paningin ni Eva, maganda po sa pakiramdam ni Eva, maganda sa pandinig ni Eva, lahat maganda eh. Kaya, pero akala nila, ayos. Hindi sila nagtanong sa Lord. Hindi nila kasi nakalimutan nila na si Lord ay kasama nilang nakatira sa kanila si Lord. So, dapat nagtanong sila, Lord, ano ba ito? Tama po ba ito? Pwede ba namin gawin yan? So ang Lord, kung nagtanong sana yung ating mga ninuno, bibigyan po niya ng sagot yun. Siguradong hindi po pwedeng mangyari. Pero dahil hindi po sila nagtanong,
Siya rin David nakita din niya si Bathsheba. Ang ganda-ganda ni Bathsheba no, di ba? Hindi rin po siya nagtanong ng sa Lord. Hindi niya alam, si Satan yun. Kung si David, kung si Bathsheba mukhang aswang, hindi talaga bababa si David Hindi niya po talaga papatusin yun. Kasi pangit kasi sino ba naman, baka tadyakan pa niya rin. Di po ba? Pero dahil, nung makita po niya, doon siya sa bubong ng kanyang palaso, makita na si Bathsheba na hindi, napakaganda pong babae. Kaya ang ginawa niya, pinatawag po niya kaagad. Wala pong ano. Tapos ang ginawa niya, sinipingan niya. Hindi niya alam, pati buong ni Satan yun. Diba? Ganun po ganun po si Satanas. Lahat po, kasi alam po ni Satanas na ang tao nilikha ng Diyos ay iba kaysa mga hayop. Tayo mga tao, binigyan tayo ng Lord ng sariling kapasyan, talino. Kasi sabi nga ng Genesis, chapter 1, verse 26-27, ginawa po tayo ng Diyos na kanyang kalarawan at kanyang kawangis, diba? O diba? So, ang galing ng Lord. Kaya hindi po si Satanas nagpapakita sa atin ng pangit na pangitain. Kasi nga, alam niya, pag nakita natin pangit, hindi niya tayo maluloko kasi pangit. Lahat ng gagawin ni Satan para tayo ibagsak, para tayo lukuhin, puro mabuting bagay. Sabi ni Satan dito, tingnan mo, dito ka, maganda, makakapera ka dito, sigurado ito, investment to. Sige, benta mo yung ari-arian mo. At pag nabenta mo na ari-arian mo, marami na yung mga investment, iyakan sila, pati mga teacher Kasi tumakbo na yung tumakbo na yung tawag dito, tumakbo na yung founder. Million na yung dala. Padadamay. Yun po si Satan. Para po sa mga taong hindi nagtatanong sa Panginoon, yun po ang mangyayari. Maluluko po tayo ni Satan. Dahil para sa taong wala sa Panginoon, si Satan po ay matalino po sa mga kalukuhan. Pero pag nasa Lord po tayo, hindi po niya tayong pwedeng lukuhin dahil sabi nga ng taga-rescue team, we have the mind of Jesus Christ. Grabe, napakabuti po ng Lord. Ito po ay mahaba pa po. Mahaba po talaga ito, Kuya Maning. Amen. Yan. Tapos na pala ako sa verse 3. Pang-apat po. Ito na lang pang-apat. Dito na po ako magtatapos sa pang-apat na ito. Kaya kailangan pusa. Naku, may nagbukas yung sirado yun. Ano yun? Ayan. Nakain ng pusa. Nakain nga ng pusa. Praise God. Kaya na, kami na naman. Upang kailangan maburnagin ng isang tao upang lumaya po siya sa sumpa ng kasalanan. Yun po. Kasi kung hindi maburnagin ng isang tao, hindi po lalaya sa sumpa ng kasalanan at hindi po siya magiging malaya sa mga gawa ng diablo, kontrolado po siya, bilanggo po siya ni Satanas. Kaya kailangan po siyang kasi ang pwede lamang pong magtagumpay po laban sa kamunduhan at gawa ng diablo ay yun lang mga na born again. Amen, yun lang mga malaya na. Kasi kung nasa ilalim po ng sumpa ng kasalanan yung isang tao, hindi po siya makakagalaw kasi kontrolado po siya ni Satan. Kung anong gagawin ni Satan, kung anong utos ni Satan sa kanya, siya po ang kanyang gagawin. So mali po ang kanyang simulan, mali po ang kanyang wakas. Sabi po ng Galatians 3:13, pinalaya po tayo sa sumpa, kaya tayo ay na-born again. Pangalawa po, Isaiah 53:4 and 5, pinagaling po tayo. 1 Peter chapter 2 verse 24, pinatay po niya tayo sa kasalanan at binuhay po tayong kasama ni Kristo. 1 Peter 2:24. 24. Amen. 24. Isaiah, ano yun? Isaiah 53, 4 and 5. John 8:34-36. Dahil dyan, kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. 3? John 8, 34-36.
Yan. Amen. So doon na lang po tayo, hanggang doon na tayo dahil mahaba po ito. Yung pong born again ay kabilang po sa pamilya ng Panginoon. Born again dahil Para mapabilang tayo sa pamilya ng Panginoon. Yun po. Yun po yung pinaka ano niyan ay sa kaharian ng Diyos. oo. Yun ang pinakapunto niya diyan, iisa lang, kailangan ma-born again para pumasok. Para makuha yung mga mahaba pa po ito, marami pa pong meron pa pong mga benefits ng mga born again dito. Kung saan galing yung born again, pero sa susunod na hindi pa naman natin matatapos ito. Kaya yun po, kailangan ma-born again ng isang tao para siya ay magiging pamilya ng Panginoon. Kasi ang sabi nga po ng Bible, tayong mga na-born again ay hindi na tayo mga dayuhan kung hindi kababayan na tayo ng mga ng sambayanan ng Panginoon. Tayo ay kapamilya na ng Yan. Panginoon. So alam po natin, sa kapamilya ng Panginoon ay tagalangit po yung mga yan. Hindi na tayo Oo. pinag-ano niya na iba. At alam po natin kung anong klaseng pamumuhay meron ang langit at alam po natin kung anong klaseng pamumuhay meron ang mundo. Amen. So, pagka tayo po ay naging banal sa Panginoon, nilinis na po ng Panginoon at binanal ng Panginoon, kahit po tumunta tayo sa mundo, makihalubilo tayo sa mundo po, hindi po aapekto sa atin. Yan kasi alam po natin yung galaw nila, naiintindihan po natin yung kanilang galaw na lubhang napakadelikado po. Ngunit po yung spiritual na mga bagay ay hindi po kayang i-judge ng mundo. Kasi hindi po nila naunawaan. Pero tayo po, kaya natin i-judge ang mundo. Kasi naunawaan po natin ang galaw ng mundo. Ginawa na tayong Oo, isa, Entel at ang Hentel at mga Hudyo, ang iisa mga na. Hudyo pinakita na. Amen. Lahat ng mananampalataya ay iisa na. Kung Iisa na, paano wala si nang- Kristo at ang wala Ama ay nang ano. iisa. Tayo Binigyan rin. niya na lahat ng spiritual na kapangyarihan. Amen. So yun po, para gumana po yung mga kapangyarihan na yun, kasi puno tayo ng authority, kailangan daw yung responsibility natin, yung paano tayo mamuhay katulad ng isang sundalo. Ang isang sundalo kasi, hindi po siya abalang-abala sa mga bagay na walang kinalaman sa kanyang pagkasundalo. Ang trabaho lang talaga ng sundalo, naka-ready yung mga gamit para sa sundalo. Kaya pinapakiusap ng ating Panginoong Jesucristo na pilitin natin gayahin ang kanyang. Yun! Praise Kung God. anong aking ginagawa, yan ang pipilitin nating gawin. Amen. Yung kanyang ginagawa. Yan ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 6. Yan ang kailangan Sino na- mang nagsasabing siya ay mananampalataya ni Kristo, kailangan po gayahin. mamuhay siyang kagaya ni Kristo. Live Maliwanag. like Christ. Yan. Oo, maliwanag yun ang na living sinasabi. like Christ. Wala ka nang ibang hihilingin pa, kundi yun lang gayanin mo siya. Yun. Tapos, Tapos, hindi Wala mo na na. kailangan ng hindi mo na magdagdag kailangan pa. ng mga ibang ichichipureche. Wala na. Wala na. Kung anong sinabi niya, yun ang gayahin mo at siguradong kasama mo siya. Tapos na, wala Praise nang God. problema. Yun po, na ako po ay naniniwala na tayo po ay na-remind po sa kasi tayo po ay born again eh. Yun pong sinasabi natin patungkol sa Bible ay reminder lang po sa atin yun kasi narinig na natin yung mga yun. Pero talagang pag lagi po natin nadidinig yun, magre-rema po yan sa ating isipan na muling mananariwa po yan sa ating isip at puso. Bubuhayin po yan ng Panginoon. Kaya yun po magiging sariwa po ang ating pakiramdam sa salita ng Panginoon. Kaya ako nga gusto ko, inuulit-ulit ko. Yung mga naisulat ko, uulit-ulitin kong babasahin yun. Kapag aking nanonood, nakikinig ng ganyan, nakasulat. Pagka babasahin ko. Tapos pati yung mga verses. Kaya purihin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Praise the Lord. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita na kami po
na nagsasabi po na kami po ay kailangan ma-born again para kami makapasok sa langit at kami po ay para po magiging sakdal, banal na katulad mo, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagbigay ng isang halimbawa, Panginoon, sa amin para po kami, Panginoon, ay maging kagaya ng Panginoon Jesucristo. Salamat po, Panginoon, na hindi po namin na kahit hindi po namin na halos maunawaan, Panginoon, pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipapaunawan niyo po sa amin, Panginoon, at ang banal na Espiritu ang mag-guide sa amin para magawa po namin ito, masunod po namin ito, hallelujah, magawa po namin bulay-bulayin araw at gabi ang inyong salita, at hindi lang bulay-bulayin, Panginoon, kung hindi susundin po namin, masusunod po namin, magagawa po namin ito sa tulong po ng banal na Espiritu, sa tulong ng lakas, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Maraming salamat po sa mga salitang yun, Panginoon, na nagpapatunay na kami bagong nilalang kay Kristo, at hallelujah, simula sa mga araw at sa mga panahong ito hanggang sa muling pagbabalik po ninyo, Panginoon, ay may pamuhay po namin, Panginoon, ito habang panahon, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay, Panginoon, Lord God, sa inyong harapan. Maraming salamat po, lalakad po kami sa katuwiran dahil yun po yung kalooban mo, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat po sa inyong mga salita, patuloy mong silyuhan sa bawat isip at puso namin na ito'y tumubo, Panginoon, lumago at mamunga, Panginoon, sa aming pamumuhay, at may pamuhay po namin ito, Panginoon, makapagbigay lugod po kami, makalakad po kami ayon sa inyong katuwiran at kalooban, Panginoon. Patuloy mong ituro sa amin ang iyong kalooban upang makapamuhay kami, Panginoon, ng hallelujah, kasakdalan, at makapagsamba kami, makapagpuri kami sa inyo ng taimtim, Panginoon, Lord God, at maabot po namin ang inyong kalooban at kaluwalhatian. Maraming salamat po. Balutin mo po kami ng inyong mahal na dugo, Panginoon, Lord God, at ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang inyong mga salita. Ingatan mo sa aming puso upang hindi po kami magkasala laban sa inyong kailanman, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong mga salita. Hallelujah, na patuloy nagpapalakas at nagbibigay sa amin ng karunungan noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Dahil hindi po, Panginoon, Lord God, nagbabago ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako hindi po nagbabago, sapagkat ang pangako mo'y walang hanggan, Panginoon. At hindi po ito kaya at pwedeng pigilin ng diablo, gawa ng diablo, Panginoon, sapagkat walang hanggan po, Panginoon, walang limitasyon ang iyong kakayahan, Panginoon. Ngunit ang mundo, Panginoon, maglalaho, ngunit ang inyong mga salita, Panginoon, isang tuldok nito ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Maraming salamat po. Patuloy mo pa kaming turuan, Panginoon. Hallelujah, sa inyong mga salita, na patuloy kami, Panginoon, lumalago at maging maalam, maging matuto kami sa inyong mga salita, Panginoon, para may pamuhay, lumalakas, hindi lang, Panginoon, hallelujah, ang aming, hallelujah, spiritual, kung hindi lumalakas din ang aming physical, Panginoon, Lord God. Dala, Panginoon, ang biyayang dulot ng inyong walang kamatayang salita, dulot, Panginoon, hallelujah, ng aming pagsunod sa inyo, Panginoon, hallelujah, na mamuhay kami sa ilalim ng inyong kapangyarihan, balot na kami, Panginoon, ng katuwiran, Panginoon. Kaya maraming salamat po, itulong mo pa po sa amin lahat, Panginoon, ng mga layunin mo, mga nais mo, para, Panginoon, hallelujah, ito po ay magagawa po namin. Hallelujah, maraming salamat po. Hallelujah, pinupuri po namin kayo. Hallelujah, itinataas po namin ang inyong dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo.